Nagpapasalamat ako kasi nangusap po sa akin ang Espiritu ng Diyos. Ang pangungusap niya ay pumapunong mga pagpapasa-basa natin ng Biblia. Kaya read your Bible and pray every day and grow, 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 and grow, 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 and grow, grow, grow. Ano po? So tayo ay lumalago as we read the Bible at yung as we pray, nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos. So yung kanyang mga salita, ibinabalik sa atin. Hindi po yung tayo ang salita lang ng salita at pagkasabi natin ng in Jesus' name, tayo na tayo, parang nakapag-pray na tayo. Mangungusap bigla si Lord, wala na, nakatayo na tayo. Mali po yun. Tayo po ay mayroong time na tumatahimik lang, naghihintay lang nung paano darating sa ating mga puso, sa ating mga isip. Okay? So, nangusap po sa akin ang Diyos at nakikita ko naman yung mga binabanggit niya ayon sa mga nababasa ko. So, meron akong pamantayan na hindi yung naisip ko lang o kaya baka may pumasok na multo sa aking isip na ako nalalaman ko kung galing na sa Diyos at yung galing na sa kaaway. Minsan ang imahinasyon natin kung ano-ano, di po ba? Pero pwedeng gamitin ng Diyos ang ating imahinasyon, ang ating isip, na biglang siya mangungusap at yan ay base sa kung ilan yung nababasa na natin sa Biblia. Kaya kung kukunti at wala tayong nababasa, wala po tayong masasabing kinakausap tayo ng Diyos, magagamit pa ng kaaway yun para sabihin, yun ay tinig ng Diyos. Baka tinig na maliit pa. Para bang nagtatambling-tambling pa. Diba? May mga taong gano'n na nakikita nila, may mga gumagalaw na mga manika para bang galing sa Diyos. Pag nabasa mo salita ng Diyos, completely taliwas. So, kanino nga yung galing yun? Ang Biblia ang siyang tanglaw at liwanag ng ating buhay. Kaya, ina-encourage po tayo magbasa. Kumbaga, kung malabo ng mata natin, makinig sa mga totoong nangangaral. Marami naman pong nangangaral na ang dahilan lang ay manlin lang. So, ako po ay nakasagap ng mensahe sa kanya at ang sabi niya sa akin po, habang kami nananalangin, God said to us that we are not maintainers. Ibig sabihin po, hindi yung mag-alagaan tayo, pagka mayroong may sakit, dinadalaw natin, mini-maintain natin, parang may high blood, mayroong maintenance. So, hindi po tayo maintainers. Hindi yung nag-aalagaan lamang. But the Lord said to us that we are But we are leaders. We are leaders. Namumuna, tagapanguna raw po tayo together with other leaders leading the nation, the Philippines. So, ang sabi ko, tayo raw po ay tagapanguna kasama ng ibang mga tagapanguna pa ng ating bansa. Ate Wing, dito na kayo. Ako nakasalampak yung iba. Dito, ito, may upuan dito. Mamaya po, pagka umalis kayo, huwag kayong maglalagay ng aklat o libro dyan sapagkat ibibigay po natin sa mga ibang para tayo na sa Coliseum. So tayo raw po ay mga tagapanguna kasama ng ibang mga tagapanguna. Maaaring ito'y taga-ibang lugar ng ating bansa na sila ay may mga katungkulan upang pangunahan rin ang ating bansang Pilipinas. So, kumbaga sa piso, hindi makukumpleto ang piso kung wala yung 1 sentimo. Kung ang nabotas ay 1 sentimo, hindi po mabubuo ang piso. No? So, tayo po ay may panawagan sa Diyos na tayo ay tagapagbantay at ating nauunawaan ang bagay na ating ginagalawan upang ang bansa o ang ating bahaging ito, lalo-lalo na ang ating church, bago tayo maging tagapanguna, kinakailangan mamuna muna ang Diyos sa ating mga buhay. Maraming mga bagay na, kailangang linisin, para bang purgahin o kaya ay tanggalan ng damo ng sanga upang lalo pang mag-uhay parang talbos ng kamote.
kinakailangan yung mga dapat tanggalin, ay tatanggalin, dahil tayo po ay hindi maintainer lamang. Kundi tayo ay leaders, together with other leaders, leading the nation, the Philippines. So, minsan po, may mga bagay na nais gawin ang Diyos sa atin na mga tinatanggal. Minsan po, pagka tinatanggal yung sanga, parang nagdadakta, di po ba? Nagdurugo ang ating puso. Pero yun po ay para lamang tayong lalong magbunga. Sa totoo po, may mga pangangailangan ng bawat isa. Alam ng Diyos yan at gusto niya tagpuin yung pangangailangan ng bawat isa. Kaya ang ginagawa po niya, buong bansa ang kanyang inaayos para makabenepisyo ang lahat ng bahagi. Hindi po siya tumitingin sa isang tao lamang para pagpalain at ang iba namang kapitbahay ay wala. So, kung tayo po ay magiging self-centered at tayo ay magpapakabuti kay Lord at hindi natin aakayin ang ating kapwa, hindi po darating yung grasya eh. Kasi ang Diyos tumitingin hindi lang sa isang tao. Wala siyang nire-respeto, kundi ang kabuuan ang kanyang pinagagaling. Kaya, pinakamahalaga po, kung ano man yung ating layunin, kung ano man yung ating nais para sa ating sarili, kung nais nating humingi ng tulong sa Diyos para tulungan ang ating mga anak, pinakamaganda po, turuan sila at hindi tulungan lamang. Kapag sila ay tinuruan natin, mawala man tayo, sila po ay matututo. Kaysa tinutulungan natin sila na hindi naman natututo. Lumalaki po silang pagka yan ay naging tabingi na, mahirap na po na iunat pa. Hindi po ba? Kaya, total mahal natin ang ating mga mahal sa buhay. Sila, mahal din nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi po gagalawan Diyos sa paisa-isa lamang. Siya po, paghihilumin niya ang ating bansa upang ang lahat ay makabenepisyo sa kanyang kabutihan. Minsan po, kinausap ko ang isa sa atin, si Ate Meli, tungkol sa ilang problema niya na minsan ay binabanggit ko sa karamihan. Sinabi ko sa kanya, Ate Meli, nagagalit ka ba? O nagalit ka ba nung magiling ko ang tungkol sa iyong suliranin? Para bang nahayag sa marami? Sabi niya, hindi. Natutuwa nga ako para nalalaman nila na yung problema namin ay naunawaan at maaaring ipinalooban ng Diyos upang baka maipanalangin kami at hindi gumaanggaan ang aming kalagayan. Alam po ninyo, nakakatuwa yung kanyang panalangin sapagkat nakakabanaag na ng liwanag yung kanyang ipinapanalangin. Dahil sa totoo po, yung kanyang ipinapanalangin, ano talaga eh, hindi niya gusto yung siya'y nasa dilim. Kung bakit binalot na ng dilim, na-frustrate na po na na-frustrate hanggang sa inakap na yung kadiliman. Pero may nakita siyang konting liwanag at halos ayaw niya ng bitawan ito. Naranasan na niya yung dilim eh. Kaya natutuwa po siya na nadala ang mga panalangin ito sa atin at kung hindi man ninyo natatandaan, nagamit po tayong lahat. So ito pong ating mga ginagawang ito plus yung layunin ng Diyos sa atin bilang tagapanguna sa iba pang mga churches. Inuuna po tayong mga individual na mga tao ng Diyos. Kaya napakapalad po natin bago nila makita ang kagandahan ng Diyos sa ating pong buhay, makikita muna sapagkat tayo ay ginagawa niya tagapanguna. Tayo po ay dadalawin miya-miya mga 9:20, baka 9:15 ay naririto na sila. Tinawagan ko na rin ang ating kapitan ng ating barangay upang makaisa para sa pagdalaw ng ating pangalawang bisita. Ang ating bisita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang pangalan ay Panginoong Jesus at yung kanyang lingkod na pinaka-mayor natin dito, si JRT, John Ray Chanco, ay dadalawin po para siya mag-ulat. Biguin mo, napakagandang leader, pumupunta sa atin upang yung layunin ito ng Diyos ay talagang mapagsamit, maipanalangin at makita natin ang kalalisayan ng kanyang puso sapagkat hindi po tayo bumibitaw sa panawagan ng Diyos sa atin dito upang tayo ay maging tagapanguna. Hindi niya alam, siya ay tugon
sa panalangin natin lahat. Hindi po natin siya itatanghal, kundi ang ating itatanghal, Panginoon, totoo ka po. Napakalapit na. Kaya po ano pa yung kinakailangan, tanggalin mo sa akin, tanggalin mo po, Panginoon, sapagkat sama-sama kami na kapit-bisig, itatanghal ang kapurihan mo dito sa aming siyudad. Para bang sa karamihan ng marami pa mga siyudad at mga probinsya. So tayo po, mas gusto ko po sana mangaral na ang ating tagapangaral ngayon at kung matapos tayo agad, gusto ko po sana, parang desire ng puso ko abutan tayo ay nananalangin. Tapos na po yung programa natin na tayo ay magkatulungan sapagkat meron pa po akong isang na-text. Nabalitaan ko kasi nung linggo, nung nadinig ko si Pastor Abe, na merong isang tatay na tumulog parang isang babaeng ang tawag sa kanya ay aso. Sapagkat tumutulog siya para sa problema ng kanyang anak, tinataboy siya ni Jesus mismo. Hindi raw nararapat na ibigay sa mga taong ito ang mga pagkain na nahuhulog. Kumbaga, ang pagkain ng anak hindi dapat binibigay sa aso. Kaya alam po ninyo sa bigat ng damdamin ng magulang na yun para sa kanyang anak. Alam po ba ninyo na walang iba makakaramdam ng totoong hirap ng kalooban sa isang tao kundi mismo ang kanyang magulang, hindi kapitbahay. Nasabihin ko po ito. Okay, magagalit sa akin. Hindi rin asawa, kahit sabi mong pinag-isa sila, kundi ang magulang ang nakakadama ng nagaganap sa anak. Huwag po kayong magagalit. At itong magulang na ito, iniyalay ang kanyang sarili upang maipanalangin hindi ang kanya, kundi ang kanyang anak. Narinig ko po ito ng linggo at sinabi ko sa maaari bang totoo ba kako yun? At nung bangkitin sa akin, ako po ay nalungkot. Payo ko kako, bakit hindi mo ibukas sa atin? Sa tingin ko kako, kalooban ng Diyos ito kaysa sa sarili natin. So, maaari po tayo ay dumako sa panalangin niya, hindi lang sa panalangin ng aking binibigyan ng payong ito, kundi tayo po ay dumulog sa Diyos. Unang-una, mangyari ang kalooban niya sa ating mga buhay. Ama po ng Diyos at nais ko pong tawagin yung ating tagapanguna sa oras na ito. Pwede? At maya-maya po tayo ay mapanalaginan ang isa pong dakila. Dakilang Diyos na tumawag sa walang kwentang tao at ngayon ay binibigyan niya ng halaga. Tanggapin po natin ang isang, kumbaga pumapasok si Jesus sa plaza, nag-ihiyawan sila, nag-uuhosana sapagkat siya po'y nakasakay sa asno. Ang ginawa ng asno, nagbow. Thank you, thank you. Ang bida po yung dala-dala niya, hindi siya. Gusto ko ipakilala ang isang asno upang ipakilala niya ang ating Panginoong Jesus na kanyang dala-dala sa kanyang buhay. Si Brother Asno Joji. Alam niyo po, sa lahat ng tumayo rito nitong mga nakaraan na pakiramdam ko ako yung pinaka-mapalat. Kasi punong-puno tayo at meron pa mga nakaupo sa baldosa. Parang nung sinabi nung dome administrator ng Astrodome na ang Cuneta raw ay hindi napupuno kahit na mayroong championship na laban doon. Pero nung mangyari yung bootcamp, umapaw ang Cuneta Astrodome at marami pang hindi nakapasok. Marami ang namangha, maging ang namamahala ng Cuneta. Kaya salamat sa Diyos na binigay nga ako ng pagkakataon na makatayo ngayong araw na to at yun nga nakita ko na
puno tayo, maraming hindi nakaupo, ibig sabihin, kulang na ang upuan.